Magandang umaga po. So tayo po'y tumayo at sama-sama po tayong manalangin ngayong araw na ito. Dahil marami tayong dapat ipagpasalamat at ipagpapuri sa ating Panginoong Jesus. So tayo po'y manalangin, ating iyuko ang ating mga ulo, tayo pumikit at sama-sama po tayong manalangin sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah, Jesus. We honor you, O God. We acknowledge your name. We lifted up your name, O God. We declare your glory, O Jesus. You are awesome. You are amazing, God. Lord, thank you for your love. Thank you for your patience to us. Thank you for giving us strength, guidance, provisions in our life, O God. And now, Lord, kami po'y nagpapakumbaba sa inyo, Panginoong Jesus. Patuloy niyo pong basagin ang aming puso, ang aming buhay, Panginoon, na mas lumapit po kami sa inyo, Panginoon, na mas manahan po kami sa inyong harapan, Panginoong Jesus. Lord, we trust you, we honor you, O God, and we obey all your commandments in us, O God. Panginoong Jesus, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga nagagawang kasalanan, Panginoon. Linisin niyo po ang aming puso, ang aming isip. At Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Panginoong Jesus. Lord, ang inyong banal na dugo, Panginoon, ang siyang maglinis sa aming puso, Panginoong Jesus. Hallelujah, Jesus. Gayon din po, Panginoon, handa po kaming i-surrender, isuko, Panginoon, lahat-lahat, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon, lahat po ng aming mga pagkakamali sa inyo at lahat po ng mga plano, handa po namin i-surrender ng araw na ito, Panginoon, at gayon din po, bigyan po kami ng kapayapaan, Panginoon, ng karunungan sa aming puso, at ang iyong banal na Espiritu, Panginoong Jesus, ang laging mag-guide, ang laging kumilos, Panginoon, lalo na po, Panginoon, sa aming gawain ngayong araw na ito, Panginoon. Ihanda niyo po ang aming puso, aming isipan, Panginoon, sa salita na ibibigay niyo po sa amin, Panginoong Jesus. At ngayong araw na ito, Panginoong Jesus, pinapanalangin po namin ang bawat tatayo dito sa harapan. Lord, anoint them with your Holy Spirit, Panginoon, at ang iyong mensahero, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan, karunungan na tanggapin ang iyong mga salita na buong puso at isipan, Panginoong Jesus. At Lord, sa iyo po namin pinagpasalamat, Panginoon, pinupuri, inaalay aming buhay at ang aming gawain, Panginoon. Lord, sa iyo po namin ipinibigay, Panginoong Jesus, lahat ng papuri at pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. We're here, O God, for your presence, to adore who you are, to lift your name and to exalt you, O God, in the midst of your people. Let's continuously worship and give the best praise to the Lord. Come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore. Come on, usher the presence of God in this place. Hallelujah. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord.
Come and adore Him. Come and adore Him. He is worthy. Come and adore Him. Come and adore Him. Come and adore Him. He is worthy. Come and adore Him. Come and adore Him. Come and adore Him. He is worthy. Come and adore Him. Come and adore Him. Come and adore Him. He is worthy. Praise God. Come on, let's give the best clap of praise to God. Oh, we adore you, oh God. You're worthy. Your name is to be lifted high. Be exalted, Lord. Hallelujah. Glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Indeed, He is glorious. Dakilain ka, O Diyos. God, you are glorious. My God, you reign forever and
Sapagkat nga, O Diyos, patuloy naming dadakilain ka. Itataas ang iyong pangalan. Walang iba sa lugar na ito, kundi ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah. Inuutusan namin ang aming mga kaluluwa na sumamba sa iyo. Na pagpalain ka, O Diyos, sa pamamagitan ng mga awiting pagsamba. Sabi sa Psalms 113, 2-4, bless the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised. The Lord is high above all the nation, and His glory above the heavens. Father in heaven, we love you, we adore you, we glorify you, and we want to bless your name, O God, in the midst of us. Hallelujah. Come on, church, make this your prayer of worship this morning. Father in heaven, how we loved you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises as your people declare your mighty works. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns Father in heaven, how we loved you. We lift your name in all the earth. Let your kingdom be established in the praises of your people. Come on, people of the Lord, lift the name of Jesus. Hallelujah. Blessed be the name. Lord God Almighty. Hallelujah. Who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty,
Walang ibang dapat sambahin, itaas at dakilain, kundi ang Diyos lamang. Lord God, you are worthy to be praised. You are worthy to be worshipped. Let's continue to commune with the Lord. Hallelujah. Was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Now my shame is gone, and stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone
pagiging ama. Salamat sa pagiging kaibigan. Salamat sa pag-aaragamo, sa pag-iingat, sa pagpapala sa aming pamilya. Salamat sa aming trabaho. Lord, papurihan ka. Walang dapat na kinain kundi ikaw lamang. Walang dapat ipaghal kundi ang pangalan mo lamang. Come on, hallelujah! Hallelujah! Let's sing, worthy! Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Salamat o Diyos, buhay kang Diyos. Sa pag-aalay namin ng pagsambang wagas, ika'y malwalhati, ang pangalan mo'y maitaas. Salamat o Diyos, patuloy mong samahan kami hanggang sa salita mo, hanggang kami makapakinig at makakain ng salita mo. Hayaan mong patuloy na mabuksan ang aming mga puso sa iyo. Patuloy o Diyos, nakatagpuin mo ang bawat anak mo. Salamat o Diyos. Ang papuri at pagsamba ay sa iyo lamang, Panginoon. Wala nang ang iba. Kaya naman ang lahat ng Diyos ay bigyan siya ng isang malakas na palakpak. Come on, worship God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Salamat po, O Diyos. All glory. Glory to you in Jesus' name. Amen. Good morning, church. So let's all settle down as we prepare our hearts and mind before we listen to God's word. May we also prepare our hearts in giving. So may I just remind po ang bawat isa bakit po tayo nagbibigay sa church. Why do we give our tithes and offering? Number one, let's check our hearts. Do we give because we are expecting something in return? No? Tayo ba ay nagbibigay because gusto natin pagpalain tayo ng Panginoon, ibalik niya sa atin ng siksik, liglig, at umaapaw? If that's our reason, we are giving with the wrong motivation. Ulitin ko po, kapag tayo po ay nagbibigay, no, na nag-expect tayo na ibabalik yun ng Panginoon, siksik, liglig, at umaapaw, it is giving with the wrong motivation. Dahil ginagawa po nating bangko o investment ang Panginoon. Dahil ginagawa po natin siyang nagbibigay ng interest. And because our motivation is out of selfishness. Lord, bibigyan kita, mag-expect ako sa iyo, babalik mo sa akin ng marami. That is a wrong motivation. Although may katotohanan po yun na pagpapalain ng Panginoon ang mga nagtatapat at sumusunod sa Kanya, but if that's our motivation in giving, that is not the right reason. Second, are we giving because we want the church to meet its needs, physical needs? Tayo po ba ay nagbibigay para gumanda yung church, para lumaki yung church, para maging maganda yung instruments, para maging maganda yung ambience, para maging komportable? If that's our reason in giving, we miss again the target. Ulitin ko po, we are not giving just to make our church beautiful and big and convenient.
Although it is good, but that's not our primary reason why we give. Bakit po? Heaven and earth will pass away. Heaven and earth, that means all the physical things will pass away. Even this church is not safe. We cannot say that church is safe from fire, from earthquake, from calamities. Marami na pong mga church na dinaan ng sakuna. And then the people were crying because sayang nasira yung church. Sayang nagiba yung church. Now, why do we give? Remember po, in the Old Testament, the temple was a physical building. And we are not living in the Old Covenant. We are now living in the New Covenant. That means our body, our lives is the temple of Christ, not this physical building. Now, of course, maganda po na we want to expand, but why do we want? No, bakit po natin gustong lumaki yung church? Bakit gusto natin mapaganda yung church? Meron pong kasabihan, di ba, sa Tagalog, sa Pilipino na aanhin mo ang bahay na bato kung ang nakatira naman ay kwago. Aanhin mo ang church kung wala namang kaluluwa dito. Aanhin mo ang church kung ang mga miyembro hindi nagme-make disciples. Aanhin mo yung dalawang lote, 2-story, 3-story, if the members are not making disciples. We are just investing for the things that are gonna perish. We are just saying, ang ganda ng church, the building, but are the members, the believers, faithful in Christ's Great Commission? Matthew 28:19 to 20. This is our mission. No? Sabi ng Panginoon, all authority has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations. That's a commandment for all the believers. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teaching them all that I have commanded you. Behold, I am with you always till the end of age. Yun po ang mission ng isang church. And that's why we give. We want to help the church in making disciples. We want to contribute, be part of that great commission. Sapagkat without finances, without the support, it's also very hard. Without the finances, wala naman makakapagbigay, makakapag-donate ng mga Bibles. Without the finances, wala namang makakapag-support sa mga nagli-lead ng Bible studies, ng teachings and preachings. Now may we be reminded that would be our motivation. I am giving to the church to make disciples. I am giving to the church because gusto ko mas marami pang maligtas na kaluluwa. Not just because we want a big building, not just because we want a beautiful building, but a building with saved souls, with believers. Now may we all stand and pray. Heavenly Father, we glorify you this morning. We thank you for this morning, this Sunday that we have gathered together. And Lord, we thank you because we are able, we can contribute, we can be part of the Great Commission by giving back, Panginoon, ng mga finances na inyong pinagpala sa amin. Panginoon, alam namin na gagamitin mo ang mga bagay na ito that your kingdom may advance and that the gospel may spread and that you will use everyone in reaching, evangelizing to others and building up your church. That is the believers, Panginoon. May we always be reminded that the church, the temple, is not the physical construction, but our bodies and lives. Father, we pray for your Holy Spirit na kayo ang siyang magpuno, Panginoon, mag-lead at manguna sa aming buhay. May we be faithful in obeying your greatest commission. All this we pray in the name of your Son, Jesus Christ. Amen.
Morning po. Mga ilang announcements lang po. For the women's po, sa December 4 po, meron silang munita-munita, pulutan. Magpapalista po kay Sister Linda Tomon. Sister Linda. Ayun po, yung nagtaas na kamay. So, sa December po, 4 po ito. Magpalista kayo. On December 18 po, installation for new pastor. After the service po, huwag po kayong umalis. I think this is also the Christmas party po, Ayan. Sa December 25 naman po, ang service po natin ay instead na 10 a.m. ay magiging 8 a.m. po. Mas maaga, po. So, ang mga service po ay 7 o'clock. So, atras po ng isang oras before the service. So, ang pagsundo po ay 7 o'clock in the morning. Tapos, ang service po natin at 8 o'clock to 10. Di po kasi, alam po natin, yung mga pamilya ay pupunta sa ating mga baryo or kung saan man, po. Then, after the service po today is registration po. Visitors pray. Meron po. Wala yatang bago dito. Wala naman po. Yun lang po. Maraming salamat and God bless. Magandang umaga po sa bawat isa. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo sa pagbasa mula po sa Joshua chapter 1, verses 1 to 9. So, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, "Son of man, Moses' aide, Moses my servant is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon and from the great river, the Euphrates, all the Hittites' country to the Mediterranean Sea in the west. No one will be able to stand against you all the days of your life as I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all my law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go." Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Let us pause for a moment of prayer. Lord, nagpapasalamat po kami dahil napakabuti niyo po sa bawat isa sa nalalapit na Kapaskuhan. Alam po namin, Panginoon, na Ikaw ay naging napakabuti sa amin lahat, na pinagpala mo ang buhay ng iyong mga anak. Kinatagpo mo kami sa iba't ibang mga kaparaanan. Sa umagang ito, Panginoon Diyos, dinadalangin po namin ang kapahayagan ng iyong salita. Kalaki po ang kapangyarihan nito. Ang aming panalangin, ito po ay patuloy na magbabago ng buhay ng mga anak mo, at ikaw ay malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. So, dito po sa Joshua chapter 1, ay mapapansin po natin na katatapos lamang po nung pangunguna po ni Moses sa mahabang panahon na siya po yung naging leader po sa mga Israelites, then coming Joshua. At napansin po natin, halos kamamatay lamang po dito ni Moses, kung kaya't ang pinaka-background po dito, perhaps after that 30 days of mourning of about the first or second day of March, yun po ay sa Deuteronomy
chapter 34, verse 8. So, naitala po ito na meron po silang parang yung custom na sinusunod na 30 araw na pagmumorn. Sila po ay talagang umiiyak sa pagpanaw po ng isang great leader na kung saan alam naman natin na si Moses po ay kinatag po ng Diyos at yung mga panahon na yon, ang Diyos ay nakakausap niya ng mukhaan, face to face. Ang Diyos ay nagdi-deal sa kanya. So, it so happened na tapos na yung panahon na ito ni Moses. Then, mapapansin po natin, 7 times. 7 times the Lord spoke unto Joshua. So, meaning to say, after Moses, here comes Joshua, the new leader, but mind you this, God is speaking through Joshua. Ang Diyos ay nangungusap. Ang Diyos ay nagpapahayag. At sa atin din po, kayo bilang mga magulang, tumatayong leader sa inyong mga pamilya, sa inyong mga tahanan, ang Diyos po ay nangungusap sa bawat isa. And most probably, lalong-lalo na po sa mga ama at ina ng tahanan. Dahil kayo po yung tumatayong leader ng inyong sarili-sariling mga pamilya. So the leadership ay inilalagay ng Diyos sa inyong mga balikap. Okay, so the Lord spoke unto Joshua found 7 times. At ang katotohanan nito, dun po sa chapter 1, verse 1, ito po yung pinapahayag dito. The Lord spake unto Joshua, son of Nun, Moses' age. So Moses, my servant, is dead. Now then, get ready to cross the Jordan River. So sabi ng Diyos kay Joshua, kumanda kayo. At ilang araw mula ngayon ay tatawid ninyo ang Jordan River. Next, sumunod din po dito, the Lord said, kasi kanina the Lord spake, ang Diyos ay nangungusap. Now here, the second time, the Lord said, ang Diyos naman ay nagsalita. Ito po ay 10 beses sa buong aklat po ng Joshua. 10 times, at beginning in chapter 3, verse 7. And the Lord said unto Joshua, This day will I begin to magnify thee in the sight of all men, that they may know that as I was with Moses, so I will be with thee. Kung paanong ako ay sumakay Moses, sinamahan ko siya noong mga panahon na siya ay tumayong leader ninyo, ganun din, sasamahan kita. Ako ay sasayo. So, the same today, ito pa rin ang pangako ng Diyos sa ating lahat. Siya ay sumasa atin. Kailanman, hindi po tayo iniwan ng Diyos. Kailanman, hindi tayo inabandon ng Diyos. Na nag-iisa tayo na orphan, na wala tayong kinilalang mga ama, ina, at sa sarili lang natin. Hindi po. Ang Diyos ang siyang tumayong ama sa atin. He will never leave us nor forsake us. And that is the promise of God. So, hindi ko na lamang po itinala isa-isa yung mga verses na ito na kung saan ipinahayag po yung mga the Lord spake unto Joshua and then next, the Lord said is found 10 times. So, God spoke in different ways. Ang Diyos ay nangungusap sa iba't ibang kaparaanan. Now, we could see here in an audible voice, hindi po naging clear paano bang nangusap ang Diyos kay Joshua. Hindi po sinabi dito ng malinaw ni Josue dahil si Joshua mismo ang writer po ng book na ito ng Joshua. Hindi po niya naitala paanong nangusap ang Diyos sa kanya. So it could be audible voice, so maaaring napakinggan niya. It could be in a dream, and then through a vision, prophecy, or some other means. So ito pa rin po yung mga ginagamit na kaparaanan ng Diyos. Noong mga panahon na sa lumantipan, di ho ba, si Samuel ay batang-bata, hindi niya alam na tinatawag pala siya ng Diyos. At hindi rin naging clear kay Prophet Eli na ang Diyos po ay tinatawag na siya ng Diyos sa paglilingkod. So ilang beses yun na bumangon si Samuel dahil batang-bata niya at hindi pa niya alam ang tinig ng Diyos. Hindi pa niya alam ang boses ng Diyos. Kung kaya't pumupunta siya doon sa kanyang Panginoon, at ito ay si Prophet Eli, sabi niya, ano po yun? Bakit tinatawag niyo po ako? Sabi niya, hindi, balik ka na sa higaan mo, hindi kita tinatawag. So ilang beses yun, balik-balik siya. And finally, na-recognize ni Prophet Eli, tinatawag na siya ng Diyos. And then sabi po, for the last time, sabi ni Eli, kapag narinig mo ulit ang tinig, sabihin mo, ano po ang nais ninyo? Naririto ako, Panginoon. Okay. And even
in the New Testament still, you know, when Joseph, the husband of Mary, di ho ba, through the angel of the Lord, nag-appear sa kanya, winarningan siya. Kasi yung king, sabi, nag-ano siya, yung parang, hindi siya naging totoo, nandadaya siya. Sabi niya gano'n, kapag nakita niyo yung sanggol, balik kayo sa akin para ako man ay makasamba doon sa sanggol. Pero hindi yun ang intention niya. Ang intention niya ay patayin ng sanggol na si Jesus. So, makikita natin, no, masama yung balak ng hari. Masamang-masama. Gusto niyang patayin si baby Jesus kasi ito ay magiging kaagaw sa kanyang paghahari. So nakita niya na ito ay threat sa kanyang kingdom. So through the angel of God, nag-appear ito kay Joseph at sinabi, nagbigay ng warning, go in another direction, huwag na kayong babalik kung saan kayo daan na tumungo, mag-iba na kayo ng daan. Because of that warning and because of the threat that the king have, because siya nga po ay magiging kalaban sa kanyang paghahari. Okay. So, here we see Joshua na kahit na for about 40 years na kasama na po niya si Moses dahil nandun po sila sa ilang at nagwa-wander, ikot-ikot lang sila sa ilang, and finally, binigay na ng Diyos sa kanya yung leadership, yung pangunguna sa buong Israel. So, listen with us here today. God is beginning a new and vibrant work in the church. So, ngayon din po sa ating iglesia, so for the past, more than 2 years na lockdown, nagkaroon ng pandemic, iba't ibang mga karanasan, iba't ibang mga circumstances ang kinaharap natin, napakaraming mabibigat na hamon ang dumating sa ating buhay, and yet, nandito po tayo sapagkat ang Diyos ay hindi nagkulang. Ang Diyos ay naging matapat sa kanyang mga pangako. That's why we're still here today, because God was being faithful to His promises to us. At siya po yung ating naging refuge sa mga panahon na nababagabag tayo, sa mga panahon na nanghihina, sa Diyos tayo lumalapit, sa Diyos tayo tumatakbo. So God is beginning a new and vibrant work among His people. So it's an exciting time to be and alive in the body of Jesus Christ. So to see what God is about to do, what in store in us. So God is taking the church in a new and exciting direction. The way we begin will determine the outcome. So, eto na tayo ngayon. Along the way, as we travel down, doon sa journey ng ating mga buhay, ang daming attempt ng adversary na tayo ay i-block sa ating journey. Ang dami niyang pamamaraan para i-hinder yung ating journey with God, yung ating paglalakbay kasama ang Diyos. Ang dami niyang gustong gawin sa atin, no? So traveling down a road that we as a corporate body had never been down before in traveling journey, we encounter the unexpected, unfamiliar things and circumstances will stretch us and challenge us. So talagang inaano tayo kumbaga dun sa goma, talagang hinahatak tayo, ini-stress tayo, at yung napakalaking hamon ay nahandon sa ating harapan. So, although there's a sense of excitement, nervousness, and even fear of the unknown. So di ba minsan, kapag tayo po ay humaharap sa mga malalaking desisyon ng buhay, we see to it, talagang ipapanalangin natin ito. We see to it that we will seek God's face, and oftentimes ay lalapit po tayo sa mga kapitagan ng mga leaders sa iglesia na trusted na mga leaders, and we will ask them, ano yung mga magiging advice nila? Ano yung magiging mga payo nila sa atin? So we could make a wise and firm decision at tama yung mga pasya na ating gagawin. So, katulad din po minsan sa mga bata. Meron po tayong mga maliliit na bata sa ating mga tahanan. Probably 1 year old, 2, 3,
toddlers na ito. And as the way they're learning to walk, tapos to reach things, pilit nilang aabutin yung mga bagay na nakikita nila, nagsisikap sila na maglakad sa sarili nila. Oftentimes, di ho ba, natutumba sila kasi hindi pa ganun katibay yung kanilang mga buto. Hindi pa ganun sila ka-firm yung mga bones nila, kung kaya dumarating na natutumba sila at tayo bilang mga adult ay tatakbo upang yung saklolohan sila. At ganun din po sa loob ng iglesia. Meron pong mga babes in Christ. Marami po yung mga kahit sa paglipas ng mga maraming taon, naiwan, na natiling mga sanggol ang kanilang kaugnayan kay Kristo. Expect lang po natin yon. It's just but a natural na may mga naiiwan at meron naman pong mga nagmamature. So, kung ang iglesia po ay wala na pong mga newborn o mga babes in Christ, meron pong merong problema. Ano po? It could probably, we're heading to a dead church. Na-stuck tayo in a form or in a ritual and program to death. So, kapag wala na po palang mga maliliit na mga sanggol o mga babes in Christ, we're headed to a dead church. Why? Because we are stuck in a form, yung parang tumatakbo lang tayo dahil doon sa mga format, dahil sa mga programang ibinababa, at dahil doon sa mga rituals, sa mga ceremony, and so on and so forth. So, all of these things is not bad. Kailangan po natin ito. Yung mga forms and then even yung mga program, kailangan natin ito sa paglago at meron po tayong patutunguhan, meron po tayong mga direksyon na nais na marating. So why nervous? Bakit tayo nininervyos, ano? Our lives are being changed. Okay? Our comfort zone is being squeezed. Most people don't like change. Meron po ba dito na ayaw ng pagbabago? O gusto na lang natin na status ko, okay na ako sa buhay ko, huwag nyo na akong baguhin. Huwag nyo na akong pakialamanan. Huwag na kayong makialam sa buhay ko. Settled na ako. Ito po yung mga ayaw ng change sa kanilang buhay. So nakakalungkot kapag ayaw po natin ng mga pagbabago sa ating buhay. Now, to most of us, tayo po ay pumupunta sa mga bangko, pumupunta po tayo sa mga government offices, and then pumupunta po tayo sa mga food chain. Napansin po ninyo yung mga pagbabago? Pagpunta niyo ng food chain, even sa munisipyo, even sa mga government offices, and then bangko. Pagpunta niyo po doon, hindi kayo direktang kukuha lang ng number, others do that. Kukuha kayo ng number and then wait for your number and then for your turn, tatawagin na, pupunta na kayo dun sa teller. Hindi na gano'n ang ngayon, sistema. Pagpunta po ninyo ng bangko, pagpasok nyo or even in McDonald's or even other mga food chain, pupunta kayo dun sa isang machine. Tapos, through that machine, ibibigay nyo na yung mga order ninyo. Ilalagay nyo na, ano ba yung order ko? Ano ba yung gusto ko? So, mamimili na kayo. So, probably, sa mga adults, parang hindi tayo ganun kasanay. Unlike yung mga millennials dito, yung mga bata dito, yung mga teenagers na sanay sila doon sa mga computers. At hindi mahirap para sa kanila itong mga pagbabagong nagaganap sa ating paligid. The change that are happening in our country and even sa buong mundo, ito na yung mga pagbabagong nangyayari. So, meron po bang nakaka-relate doon sa sinasabi ko? Madali po ba yung pagbabago? Kasi minsan, last time galing po ako ng bangko, hindi ko alam yung mga pipindutin ko, tatawagin ko yung gwardiya, parang tanga, di ba? Tatawagin mo yung gwardiya. Pasuyo po, hindi ko po alam kung ano yung mga pipindutin ko dito. Paturo po. Tapos galing din ako ng munisipyo I think Thursday. Galing po ako ng munisipyo last Thursday. Magsasubmit ako nung marriage certificate.
hindi na yung katulad nung dati na pupunta ka sa mga teller doon, sa mga counter, tapos ibibigay mo yung, yung parang transaction mo, tapos tatanggapin nila. Hindi po. Pasok ka dun sa loob. Tapos meron na naman machine doon, pipindutin mo na naman. Hindi ko alam kasi syempre, doon sa registry of doon nga po sa munisipyo, meron po doon yung pangpatay, meron po doon yung kinakailangan mo ng birth certificate, kinakailangan mo ng marriage contract, kinakailangan mo mag-apply ng, kunyari, ikakasal kayo, kailangan mo mag-apply. Sabi ko, hindi ko alam, kaya meron pang nag-assist din po sa akin. Actually, i-register ko lang naman yung hawak kong papel. So I have to turn on, I have to wait on my number, and then makikita mo pa rin doon sa screen kung ikaw na yung tinatawag. So ganun na po yung sistema. Bakit po ganun? It's because of the changes. And one thing more, ito nga po yung nakita ko minsan, sabi po ganun, kaya po wala ginagawa ito kasi nagbabawas na sila ng mga empleyado. So, through that machine or through that mga ganoong mga sistema, hindi na nila kailangan pa ng mga staff, mga magtatrabaho, tanungin kayo anong kailangan ninyo, anong order ninyo, and so on and so forth. Kasi eto na, isang pindot na lang, makikita mo yung mga transaction mo, mamimili ka, and then you just wait for your turn. So, again, this is the new ang mga changes, and one thing more, ito yung mga pamamaraan upang magbawas na ng mga nagtatrabaho sa mga kumpanya. Okay, so yun lamang po yun. So, now, as we proceed, and then, eto nga po yung mga changes, now, even yung mga nasa senior high, na you will go into college, nasanay kayo dun sa inyong school na sa four corner ng school ninyo, alam nyo yung part dito, alam nyo yung mga lugar dito, tapos biglang-bigla, kinakailangan tumungo na kayo sa isang college or university. Di ho ba? First time na pupunta itong mga batang ito, probably, meron po silang mga kasama na mag-guide sa kanila. Kasi hindi ganon kadali yung mag-enroll. At dahil bago ka sa lugar, hindi mo alam ano bang building itong pupuntahan ko. Hindi naman pwedeng tuturo mo lang yung mga building na 1, 2, 3, mamimili ka na, mukhang maganda yung building doon sa gitna, doon na lang ako sa gitna. No. Kailangan alam mo saan ka pupunta. Ano yung kukunin mong kurso, at ano yung mga procedure, mga steps na dapat mong sundan. So, parang kinakabahan kayo, natatakot kayo, kasi kakaharap kayo sa panibagong yugto ng inyong mga buhay na hindi kayo nasanay bago ito sa inyo. And probably, doon sa iba na they want to settle down, magpapakasal sila, panibagong bahagi na naman ng kanilang buhay, lalagay sila sa tahimik, lalagay sila bilang mga pamilyadong asawang lalaki at babae. So, hindi ganun kadali. Ang daming expectations, ang daming mga roles, mga responsibilities na dapat isaalang-alang at hindi ganun kadali. Napakahirap. Walang pattern. Walang ito ang tagumpay ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Subukan ko ngang gawin yung kanilang mga ginagawa. Kinakailangan po talaga ng great effort and hardship. Pinagtatrabahuhan po ito para magkaroon ng pagtatagumpay, anumang larangan ang gusto nating suungin. Okay. So it's all because of the changes and probably the renovations na nangyayari at marami pang iba na kaugnay ng mga bagay na ito. So yung renovation, yung mga changes, and then yung great responsibility, yung great obligations, at marami pang kalakip ng mga bagay na ito, dapat nahahanda po tayo. Now, number 1, focus clear, and then keep our vision on Him. Itong mahalaga dapat talagang may direction tayo. Alam natin kung saan tayo tutungo. Doon nga po sa mga narinig ko noon sa campus ministry,
Yun talagang mga batang nagsisikap sa kanilang mga pag-aaral, talagang seryoso. Ito raw po yung mga talagang may mararating eh. Meron mga mapupuntahan. Meron silang mga ma-accomplish sa buhay nila. Pero yung mga bata na bahala na, tinatamad, hindi sila ganun kapursigido sa kanilang pag-aaral, nakakalungkot. Probably, hanggang doon lang yung gusto nilang marating. Pero, kung gusto nating merong marating sa ating mga hinaharap, probably doon sa mga estudyante na nandito, at hindi lamang po sa mga estudyante, even doon po sa mga young professionals na later, probably mga 5 taon, ilang taon mula ngayon ay magsisettle down sila. Ang lahat ng ito ay dapat meron kayong focus and you have your vision in your life. Anong gusto niyong marating? Anong gusto niyong ma-accomplish? Anong gusto niyong patunguhan sa inyong buhay? Masaya na ba kayo sa inyong kinalalagyan sa mga panahong ito? O, higit pa rito, meron akong gustong marating sa buhay ko. Because of that eagerness na gusto ninyong ma-attain, ito yung magpupush sa inyo eh. Pero kung parang status ko lang na, okay na, masaya na ako sa nangyayari, hanggang doon na lang. Pero kung pagsisikapan natin na hindi ito, meron pang mas magandang mangyayari sa buhay ko, kailangan kong magpursige, kinakailangan kong magpatuloy, kinakailangan kong magsikap pa, mag-aral pang maigi, sapagkat meron patutunguhan ang buhay ko. So, focus clear, keep our vision on Him. So, yung adversary, seek to discourage us, so he will put blocks in our journey. Maglalagay siya ng maraming mga mga hindrances, mga blocks, di ba? Para hindi ka magtuloy doon sa pangarap mo. Para masiyahan ka na sa kinalalagyan mo sa panahong ito. And then, He will seek to distract us. Hindi lang po i-distract tayo, i-discourage pa tayo, at marami pang iba. You can always believe what you see, read, and hear. So, hindi nangangahulugan dahil ito yung mga narinig mo, ito yung nakita mo, ito yung mga na-witness mo, tama ito. Hindi po. And one thing more, a lot of fake news sa panahon natin ngayon. A lot of scammers. Ang daming manloloko. I don't know kung may somehow or another, may na-scam dito, may naloko sa atin, may nandaya, ano pa man. O kaya, meron tayong pinost sa ating account. Binash kayo. Hindi sila nag-thumbs up. Walang yung emoji ng puso. Before, I could not send yung emoji ng puso kasi hindi ko alam gawin. Kaya hindi ko nilalagay yung, hindi nangangahulugan na hindi ako in favor doon sa pinost ninyo. Hindi ko lang kasi alam gawin paano mag-post ng puso. Tapos plus yung minsan, yung approve sign, iba yung nakukuha kong yung mismong sign na mas malaking thumbs up. So, ang daming mga fake news, ang daming mga manloloko sa panahong ito. Last time, kausap ko yung isang kapatid. Meron po silang negosyo, mga bills payment. So, meron silang isang kapitbahay. So, probably kayo na-experience na rin, meron nag-text sa inyo na nanalo kayo, kinukuha yung bank account ninyo, pinagde-deposit. Nanalo kayo, tapos pagde-deposituhin kayo ng napakalaking pera doon sa tao, di ba? So, katotohanan na nanloloko. Bakit kailangan magdeposito kayo? Bakit kinakailangan magbigay kayo ng pera sa kanila? Bakit? Nanalo nga kayo, di dapat i-claim nyo yung panalo nyo. Tapos nagugulat ako, ang daming nagte-text, yung mga form ng yung mga sugal, casino, tapos may mga sabong-sabong. Sabi ko, ito? Hindi naman ako never na ako po'y napunta sa casino, never na ako po ay nagsabong. Nakakahiyaman sabihin, hindi po ako marunong ultimo bingo, hindi ko po naranasan ang bingo. Hindi ko po alam yan. So, to be honest with you. So, katotohanan ito na pangloloko ang lahat ng ito.
So this is what the adversary or the devil wants us, na ma-distract tayo, ma-divert ang ating attention, yung focus natin, ma-sway, mawala tayo sa focus natin, at ma-discourage tayo doon sa journey na alam natin na ito yung nais ng Diyos sa ating mga buhay. So, yun nga sabi ko, yung isang kapatid kausap ko. Sabi nung kausap niya, magdideposito ako, mabilisan lang, pakibilis. Kailangan ko ng 20,000. So, nagulat siya, no? Sabi niya, ang laki naman, 20. Kailangan daw ibigay nung kapitbahay yung 20,000 doon sa kausap niya. Sabi niya, sandali po, wala po akong ganyang pondo ngayon sa account ko. Wala akong 20. Ano po ba yan? Nanalo ako sa ganito eh. Sandali po, baka niloloko po kayo. So tama nga. Biruin nyo, no? Kung nung panahon pa lang yon, meron siyang probably dun sa account niya, sa kanyang bills payment, meron siyang available na 20,000 or 50. Agad-agad, pwede niyang i-go yung transaction. So, ang bilis, di ba? Ang bilis ng mga pamamaraan ng tao ngayon upang mangloko, mandaya. Ito'y gawa ng kaaway. Hindi po ito gawa ng mga nasa ating Panginoon. So, focus clear, keep our vision on Him. So, ito po yung naranasan ni Joshua. Probably that time, bago po sila mag-cross ng Jordan River, dinala siya ng Diyos doon sa mataas na bundok at pinakita, Joshua, yan Jericho, binigay ko na sa iyo yan eh. Sa iyo na ang Jericho. Meron ka ng pagtatagumpay sa Jericho. Now, meron nga lang Jordan River na you're supposed to cross the Jordan River. Yun lang. Kinakailangan na tawirin ninyo itong Jordan River. Now, upang patunayan ng Diyos na hindi dahil sa kapangyarihan, hindi dahil sa kakayan ni Joshua, bakit kinailangan tumawid sila sa Jordan River panahon ng harvest time? What does it mean? Kapag panahon ng harvest time, mas rumaragasa, mas mataas yung tubig, at mas mahirap tumawid. Pero, dahil may word ang Diyos sa kanya, at alam niya na ang Diyos ang nagbigay ng command sa kanya, and no one else, and he is supposed to just obey what God commanded him. So, ito'y pagpapakita lamang, kapag ang Diyos ang siyang gumagawa, minsan, titignan natin, parang hindi ganun kadali. Mahirap, mabigat, seemingly, hindi ko kakayanin. Pero, one way or another, kapag natiyak natin, ang Diyos ang nangungusap sa atin, ang Diyos ang siyang nagpapahayag sa atin, kakayanin po natin. Okay. So, yun po. So, number 2, faith must operates. So, God operates in faith. Faith is not moved by what it sees. So, situations, conditions, circumstances. Okay. Situations do not matter. Conditions do not matter. Circumstances does not matter. If you have the spoken word of God, the walls are coming down. Ang maganda nito, kapag narinig natin, kanina nga, di ba? It could be an audible voice, pero madalang lang sa atin ang nakapakinig ng audible voice eh. Pwede narinig ninyo yung boses ng asawa ninyo. Sabihin ng asawa nyo, tumayo ka na dyan, ang tamad mo. So, boses yun ng asawa nyo, hindi yun ang boses ng Diyos. So, madalang lang kasi yung nakakapakinig ng audible voice, yung mismo tinig ng Diyos. So again, it could be in the dreams. It could be in yung through a friends, maaaring mangusap ang Diyos sa pamamagitan ng isang trusted friend natin na alam natin na namumuhay siya ng matuwid sa harapan ng Diyos at reliable yung buhay niya. Talagang ipinapamuhay niya ang salita ng Diyos. So, again, faith must operates.
So, kahit na mahirap yung mga sitwasyon na nangyayari, yung condition natin sa panahong ito, even yung mga circumstances ay talagang patong-patong yung mga problema. And seemingly, yung responsibility na nakaatang sa ating mga balikat ay lubhang mabigat. Ano lang, tiis lang tayo. Hintay lang tayo sa Panginoon sapagkat alam ko, gumagawa ang Diyos. Kahit sa mga panahon na parang nananahimik siya, kahit sa mga panahon na parang walang nangyayari, hintayin lang natin, merong ginagawa ang Diyos. Huwag lang tayong magmadali. So, situations and conditions, circumstances. Alam ko po, sa panahon natin ngayon, dahil ang taas ng pamasahe, ang taas ng bilihin, para pumunta ka sa isang lugar, kailangan mo talagang mamasahe, kinakailangan mo magbayad ng transportation. Plus, yung bilihin pa lamang sa market. Tama po ba? Mura, mahal. Tama, mahal. Mahal po ang bilihin. Ang sibuyas, magkano? I don't know kung 300 pesos. Imagine, dati, di ho ba, kamurahan ng sibuyas, siguro wala mang 50 pesos. Wala mang 50 pesos ang sibuyas, 1 kilo na yon. Ngayon, 300. O, di wag nang magsibuyas. O, para iwas gastos, wag nang magsibuyas. Pero, sa kabila ng napakamahal na mga bilihin, alam ko, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Ginutom po ba kayo ng Diyos? Hindi, tama. Ilan po ang kumakain ng 3 beses dito? Taas ang kamay. Tatlo. Ilan po ang kumakain ng 4 na beses, 5 beses, 6 na beses, kasi may merienda, may midnight snack pa. Taas ang kamay. Ganon kabuti ang Lord. Ganoon kabuti ang Diyos sa buhay natin. Yung inyo pong mga waistline. Dati, ano yung waistline ninyo? Sige nga po. Ano yung waistline po nyo noon? Bago po mag-pandemic. Si Kagawad, bago po mag-pandemic, ano po ang waistline nyo? 29 po. Ngayon po, 30, 34. Ba? O, kita nyo po, no? From 29 to 34. Si Brother Jem, bago mag-pandemic, ano yung waistline? Bago mag-pandemic, 38. Mga medyo no? Medyo talagang napakabuti ng Panginoon sa kanila, no po? After pandemic, 42. Okay, so nag-increase pa rin. So, alam po ninyo, ganoon po tayo pinagpala ng Panginoon. Kahit na minsan, sabihin nyo, ang hirap, nagre-reklamo tayo kasi yun nga, yung sitwasyon, condition, circumstances, nagko-complain tayo, nagre-reklamo tayo sa Diyos. Pero, 2 years, more than 2 years, kahit napakahirap, kahit minsan parang yung iba umaasa doon sa mga ibinibigay ng gobyerno, mga tulong na tinatanggap po natin, and so on and so forth, still, hindi tayo ginutom ng Panginoon. Minsan nga, kalahating kabang bigas pa yung dumarating sa inyong bahay eh. Meron po bang tumanggap ng kalahating kaban ng bigas sa kanilang mga tahanan? Taas ang kamay ng mga tumanggap ng kalahating kaban. Okay, so, ganoon kabuti si Lord. So, last time po, nung nanggaling ako sa palengke, no,
hindi po ako namamalengke. Hindi po ako nagpupunta na ng market. Madalang na madalang. So, nagtataka lang ako, kasi yung presyo pala, para hindi ka malakihan, half the price ang ibibigay nila. Kunyari, 300. Yung half kilo lang pala yung nakapost doon. So, if ang presyo ng sibuyas is 300 per kilo, ilalagay lang nila 150. Pero, half kilo lang po pala yun. Para hindi kayo masyadong mamahalan. O kaya, yung ibang tactics nila, 1/4. So, what is 1/4 of 375 pesos? So, ganun po yung mga taktika nila. So, yun po yung parang isa na obserbahan ko po sa palengke. So, faith must operates. Hayaan lang natin. Alam ko, meron binhi, meron salita ng Diyos na naitanim sa ating mga puso, mahabang panahon na, maraming taon na, at yung pananampalatayang ito, kinakailangan mag-operate lang, regardless ng mga nakikita natin, regardless ng sitwasyon na kinakaharap natin, regardless ng mga circumstances na kinakaharap natin sa buhay, regardless ng mga problema at mga hamon na kinakaharap natin. Okay. And number 3, faith next, obedience to the word. So after the faith, next is obedience. Sunod lang tayo. Tiwala lang tayo dahil subok na natin ang Panginoon eh. Nasubukan na natin siya sa mahabang panahon. Trusted na natin yung mga promises niya. Trusted na natin yung mga salita ng Diyos na hindi nag-fail. Hindi siya nagkulang, hindi siya nagpabaya, at ni minsan, hindi tayo dumulog sa ating mga hapag na wala tayong kakainin. Sobra-sobra pa nga eh. Nakita ko nga sa mga Facebook ninyo, birthday ninyo, meron bang nag-birthday na isang cake? Oh. Minsan 2, minsan nagtatatlo pa yung mga cake ninyo. Ganoon kabuti si Lord. Hindi kayo nasa-satisfied na isang cake lang, minsan 2, 3, minsan napakaraming cake pa yung nasa inyong mga hapag. Si Elijah, actually sa 1 Kings chapter 17, 1-7, nagkaroon po dito ng labis na tagutom, walang ulan sa loob ng 3 taon. So inutusan ng Diyos si Elijah, sabi niya, punta ka doon sa Kerit. Meron doon yung parang tubig doon na dumadaloy, at doon kita papakainin. Doon nakakatagpuin ng Diyos ang iyong mga pangangailangan. So pagtungo po niya doon sa Kerit, nakita niya, may tubig. And most probably, mag-iisip si Elijah, paano akong papakainin ng Diyos dito? Samantalang tubig lang yung nakikita ko, wala namang mga source upang meron ipakain ng Diyos sa akin. Pero alam po ninyo, way back that time, hindi pa nagpa-pandemic, at ngayon more than 2 years na yung pandemic, biglang nauso yung mga Shopee, nauso yung mga Food Panda. Alam po ninyo anong ginamit ng Diyos para pakainin siya ng mainit-init na tinapay, tapos ibabagsak doon sa kanyang harapan, mga raven. Kaya that time, nandun na po pala yung mga Food Panda na ginamit ng Diyos. Available na po pala yung mga nagdi-deliver ng pagkain. At ginamit ito ng Diyos, mga raven. Of all the birds, ang raven po yung parang makasarili, matakaw, ang isip lang nila yung para sa sarili nila. Bakit inutusan ng Diyos? Kasi kayang gawin ng Diyos ang lahat in favor of us. Maaari niyang gawin ang mga bagay na ito sapagkat labis siyang nagmamahal sa ating lahat. So, faith, next, obedience to the word. And then we have 6 commands for obedience here. So, notice this. Be strong. Maging matapang ka, magpakatatag ka. Lagi, yung bilin ng Diyos sa kanya, kay Joshua, 3 beses pong binanggit yun. Verse 6, verse 7, verse 9. Be strong and of good courage. So, maging matapang ka, maging matatag ang kalooban mo, huwag kang matakot.
So ito lahat ng mga command ng Diyos sa kanya. And then, observe to do all the law. Susundin mo ang lahat ng mga batas, mga tagubilin ko sa iyo. Actually, itong law na ito, reference po nito ay sa Deuteronomy chapter 6, verse 6 and 7. At kung atin din pong babalikan, aral, okay, sa Deuteronomy chapter 6, verse, okay. Wait po. Deuteronomy chapter 6, ito po yung tagubilin ng Diyos. Actually, ito po yung ibinilin sa mga tatay, sa mga ama ng tahanan. At iyong ituturo ang buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, pagka ikaw ay lumalakad sa daan, pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. So, balikan ko ng isang verse, no po, verse 6, 7 po kasi yun eh. At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito'y sa iyong puso. So ano ang nais ng Diyos sa mga bansang Israel? Ang salita ng Diyos ay huwag malalayo sa kanila, maging bahagi ng kanilang buhay. Kapag sila ay nasa daan, kapag sila ay lumalakad, kapag sila ay nakaupo, kapag sila ay nakahiga, nagpapahinga, nasa loob ng tahanan, hindi mawawaglit ang salita ng Diyos sa kanila. Ibig sabihin, bahagi ito ng buhay nila. Bahagi ito ng kanilang sistema, ang salita ng Diyos. Now, the law concern here, ang tinutukoy po dito yung Pentateuch. Ito yung 5 books ni Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So, ito po yung law. Ito po yung aklat na isinulat po ni Moises. So, ang nais po ni Yahweh, ang nais ng Diyos, huwag mahihiwalay ang salita ng Diyos sa mga Jews, sa mga Hudyo. So, be strong and of good courage, observe to do all the law, turn not from it to the right or to the left. This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate in it day and night. So, pagbubulay-bulayan nyo ito, araw at gabi. Hindi po sinabi ng Diyos, pagbulay-bulayan ninyo yung pinapanood ninyo sa Netflix. Hindi sinabi ng Diyos, pagbulayan ninyo yung mga telenovela na sinusubaybayan ninyo ng mga Koreano. Sinong nakaka-relate? So I will not ask you to raise your hands kasi alam ko po, meron po kayong mga sinusubaybayan. Meron po kayo talagang binabantayan na hindi pwedeng makaligtaan. Pero, as we go back in Joshua chapter 1, even in Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7, yung book of the law, this word shall not depart from thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Talagang i-meditate nyo ito araw at gabi. Pagbulay-bulayan ninyo ito. So, be not afraid, huwag kang matakot, neither be dismayed. So, huwag kang panghihinaan ng loob. And we have also the 4 great benefits of obedience. Actually, nandito din po ito sa Joshua chapter 1. So that you may prosper wherever you go. Alam ko po, ito yung nais natin. Pagpalain tayo ng Diyos, pasaganain ng Diyos ang ating buhay. Yung pagpapalang ito, yung kasaganaan na ito, hindi po ito in terms of lamang material things. Hindi po ito in terms of money. Hindi po. Ilan po sa inyo dito yung paghiga ninyo, ang sarap ng tulog ninyo, wala kayong iniisip, wala kayong parang iniisip na naiwang problema, daladalahin, kasi patang-pata yung katawan ninyo, gusto you just want to lie down and rest, matulog ng mahimbing.
So yun, bigay pa rin ng Diyos yun eh. Meron kayong kapayapaan, alam nyo na iingatan kayo ng Diyos. Ang Diyos ang siyang sumusubaybay sa inyong buhay. Hindi kayo papabayaan. So, that you may prosper wherever you go. That you will make your way prosperous. And then, you will have good success. God will be with you wherever you go. Ang Diyos ay isa sa atin, saan man tayo tumungo. So kahit saan tayo, marahil sabihin natin, ang palad naman yung nagtatrabaho sa ibang bansa. Kasi ang pera nila ay time is less than 60 pesos, no? Kung i-convert natin yung dollar into peso, 58, how much ang dollar ngayon? 56. So 1 peso compared to 56 pesos, ang laki ng diferensya. Pero kahit nandito kayo sa Pilipinas, maaaring pagpalain ng Diyos ang buhay ninyo. Sapagkat ito yung mga pangako niya. Sabi niya, that you may prosper wherever you go. Nasaan ka? Saan ka pumunta? Pagpapalain ka ng Diyos. That you will make your way prosperous, and you will have good success, and God be with you wherever you go. Now, in closing, we could learn from this lesson sa leadership from the Eagles. Meron pong leadership lessons na maaaral tayo at matututunan po tayo mula po sa mga ibon na ito. So, ito pong mga eagles na ito. So, eagles. Okay. Eagles fly alone and at a high altitudes. They don't fly with sparrows, ravens, and other small birds, meaning, stay away from narrow-minded people, those that bring you down. Eagle flies with eagles, keep good company. So ito po yung unang lesson sa mga eagles na nakakalipad sila ng mas mataas talaga compare po doon sa mga ibon na pangkaraniwang ibon. So sabi po, they do not fly with the sparrows at doon sa mga maliliit na ibon kasi iba yung pananaw nila sa buhay. And they don't want to mingle with narrow minded people. So yun pala yung ipakahulugan noon. Ayaw nilang sumama doon sa mga taong they will turn them down. Number 2. So eagles have accurate vision. They have the ability to focus on something as far as 5 kilometers. Ang layo nun 5 kilometers. Pero kahit ganoon kalayo, no matter the obstacle, the eagle will not move his focus from the prey until he grabs it. So kahit na napakalayo yung 5 kilometers, hindi po sila madidistract ng any obstacle kasi isa lang yung tingin nila, yung prey, yung kanilang dadagitin, yung kanilang pagkain. So meaning, have a vision and remain focused no matter what's the obstacle, you will succeed. Magtatagumpay ka. So, kinakailangan lang focus parate. And then number 3, eagles do not eat dead things. So, unlike other birds na kumakain ng mga patay na animals or anything na mga patay, pero kailanman ang eagles, hindi sila pumapatay ng dead things, dead prey. Meaning, do not rely on your past success. Keep looking for a new frontiers to conquer. Leave the past where it belongs in the past. So, lagi, kung may mga new challenges, let's go on. Kasi, alam ko po, dito tayo inihahanda ng Panginoon. Alam ko po na greater things yung ibibigay ng Diyos sa ating mga buhay. So, let's go on. At manalangin lang tayo, hingin natin yung blessing ng Panginoon, yung kanyang kamay, yung kanyang pagpapala, yung kanyang
yung kanyang presensya ang siyang sumaatin. And then number 4, okay, dito po ako. Eagles love the storm. When clouds gather, the eagle gets excited. The eagle uses the storm's wind to lift itself higher. Once it's find the wind of the storm, the eagle uses the raging storm to lift itself above the clouds. This gives the eagle an opportunity to glide and rest its wings. In the meantime, all the other birds hide in the branches and leaves of the tree. Meaning, face your challenge head on, knowing that this will make you emerge stronger and better than you were. We can use the storms of life to rise to greater heights. Achievers are not afraid to rise to greater heights. Achievers are not afraid of challenges. Rather, they release them and use them profitably. So, kita nyo na po, kahit pala madilim ang kalangitan, yung nagpo-form yung clouds dahil it's about yung naiipon yung tubig, kaya nilang lumipad mas mataas doon. At yun yung panahon daw po na ihahampay lang nila yung kanilang mga pakpak, tapos mag-glide sila. Doon lang sila, yung parang papa-atino, yung magpo-flow lang sila doon sa flow ng hangin. So, ito po yung mga lessons na matututunan natin sa mga eagles. So, they do not afraid of the challenges at nais nilang kaharapin ang mga ito because they want they were achievers and not afraid of the greater heights, and then nais lang nila na just to flow and face all the challenges. And number 5, so eagle prepares for training. They remove the feathers and soft grass in the nest so that the young ones get uncomfortable in preparation for flying, and eventually flies when it becomes unbearable to stay in the nest. So meaning, leave your comfort zone, there is no growth there. So yung mga eagles po, kapag alam nila na ready na yung mga eaglets na lilipad na sila on their own, isa-isa, tinatanggal po nila yung mga nakasapin na mga malalambot na mga bagay doon. Tatanggalin nila until such time yung mga matitigas o yung mga matitinik na bagay yung maiiwan sa nest, at sabi, hindi na comfortable para sa mga eaglets na manatili doon, and they have to go and leave that nest. Aalis na sila doon. So leave your comfort zone. There is no growth there. And finally, number 6. Okay, number 6 po. When the eagle grows old, okay. So kapag po pala sila ay tumatanda, tapos meron yung mga matatandang balahibo na dapat nang tanggalin, yung parang isa-isang bunutin, sila po ay parang hibernate, pupunta sa cave, tapos isa-isa po nilang bubunutin yung mga matatandang feathers. Tapos kung kinakailangan yung beak nila, yung kanilang tuka, tapos maging yung mga kuko nila, talagang patatalasin nila o pupudpurin nila, tapos until such time na yung beak nila ay mapupudpod. So sabi nga po doon, madugo ito, and then bloody and painful process. Then stays in this hiding place until he has grown new feathers, new beaks, and claws, and then become outflying higher than before. So ready na naman po sila kapag tumubo yung panibagong beak, yung kanilang mga claws, and then new feathers ay tumubo ng bago ulit. Ready na naman po silang lumipad ng mas mataas ulit. So, meaning, we occasionally need to shed off old habit. No matter how difficult, things that burden us or add no value to our lives should be let go of. So, yung mga bagay na parang, hindi ko na kailangan ang mga bagay na ito. Kinakailangan na iwanan ko na ito dahil inihahanda tayo ng Panginoon sa mga greater responsibility, and then mga new frontiers in life, at hindi lamang po yun, marami pang iba. Kaya sabi po,
no matter how difficult things that burden us or add these things that add no value to us, let us ready to leave all these things. So, alam ko po na sa umagang ito ay marami po tayong natutunan mula sa Joshua chapter 1 and even in Deuteronomy chapter 6, 6 and 7, plus ito pong 6 lessons from the eagles na meron pong mga kahulugan ang mga bagay na ito. I'm requesting for everybody to please rise up. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Lord, you're just preparing us for a new beginning in our lives. Though, ang daming probably mga bad situations, mga circumstances na seemingly unbearable for us, mga conditions in life na minsan parang sumusuko kami on our own abilities ay hindi namin kakayanin. Subalit, Panginoon, napakabuti mo. Ang biyaya mo, Panginoon, ay napakasagana. Your presence is always with us. As you have promised, Lord, with Joshua, be strong and be courageous. Do not be afraid. For I will be with you wherever you go. Lord, nagpapasalamat po kami. Kahit sa mga panahon na dumarating yung pangamba sa buhay namin, nag-iisip kami. Minsan parang natatakot kami dahil yung mga nangyayari sa paligid, hindi namin kontrolado ang lahat. Subalit, ikaw, Panginoon, alam mo ang lahat ng nangyayari sa aming mga buhay. Walang bagay na lihim sa iyo. Alam mo sa kaibuturan ng aming mga puso. Alam mo ang takbo ng aming isip. Alam mo ang tibok ng aming mga puso. Alam mo ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. At kailanman hindi kami pwedeng magtago sa iyo. Hindi kami pwedeng magkubli ng kahit maliit na bagay sa iyo, Panginoon. Sa umagang ito, nagpapasalamat kami, dakilang Diyos. Sapagkat binalik mo po ang aming mga kapatid. Nakasama po namin sila sa mga panahong ito. Alam po namin, hindi mo po sila pinababayaan, Panginoon. Kahit na sa mga panahon na ang iba, Panginoon, ay pinili na manatili sa kanilang mga tahanan. At sa mga panahong ito, nagpasya po sila na sila, Panginoon, ay magiging malapit ang kanilang mga kaugnayan sa iyo. At nagpasya po sila, Panginoon, na ang araw ng linggo ay isang banal na pagkakataon, isang banal na araw para sa iyo, sapagkat ito, Panginoon, yung panahon na kami ay nagpapalakas sa pamamagitan ng iyong mga salita. Dakilang Diyos, maraming salamat. Samahan niyo po ang mga kapatid po namin nandito. Simula po sa mga bata, sa mga kabataan, sa mga young professionals, young adults, sa mga kapatid po namin, mga empleyado,
even sa government, sa mga barangay, sa ospital. May mga kanya-kanya mga negosyo na ipinagkatiwala ka po sa kanila. Dumadalangin po kami, Panginoon, ng iba yung pagpapala ay ibubuhos mo po sa kanila ayon po sa kanilang pagtatapat sa inyong mga salita. Ayon po sa pagtatapat nila at pagbibigay nila ng kanilang buhay para sa isang layunin lamang, ikaw ay maparangalan sa buhay nila. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Lord, we even remember yung mga kapatid po namin na nasa bahay po nila, mga panahon, marahil nagpapalakas po sila kay Odesan, sa ibang mga kapatid po namin, kay Bianca, sa mga may karamdaman. Nagpapahayag po kami ng kagalingan para sa mga kapatid po naming ito. Salamat po, Panginoon. Iyo po silang pagalingin. Ang kalakasan ay ihatid niyo po sa kanila sa mga oras na ito. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa mga kapatid namin. Biniyayaan mo ng panibagong miyembro ng kanilang mga pamilya. Malulusog na sanggol na idinagdag mo po sa kanilang mga tahanan. Salamat po sa regalo. Salamat po sa buhay na ibinigay niyo po. Salamat po sa panibagong miyembro ng pamilya. Lord, we thank you so much for this day. We thank you that from the beginning to the end, you become true to your promises, to your words, and you never fail. Hayaan mo, Panginoon, na kami po ay magtapat sa inyo, magsuko ng aming mga buhay, umasa sa iyo. Kanino pa kami aasa? Tanging sa iyo lamang, Panginoon. Sa iyo lamang po kami tatakbo. Sa iyo lamang kami lalapit. Ikaw, Panginoon, ang aming refuge. Sa panahon na kailangan namin ng tulong, kailangan namin ng saklolo, ikaw, Panginoon, ang aming takbuhan. Sa iyo lamang kami hihingi ng tulong at sa iyo kami manganganlong. Maraming salamat. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak. Sumagana ang buhay ng mga anak mo. Katagpuin niyo ang kanilang mga pangangailangan at huwag niyo po silang pagkukulangin. Ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng anak, at ang pakikipisan ng Espiritu Santo sumaatin hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Lahat ay magsabi ng Amen. Magandang tanghali po sa bawat isa. Humayo po tayo ng payapa at ligtas.